So during my career, madalas ko na-encounter yung question na 'to. Chester, 3 years na ako, 4 years na ako sa company, bakit kaya hindi pa ako napo-promote? Hindi ko alam 'no. Pero merong may magandang question, tungkol sa promotion 'no. Chester, paano po ba nagpo-promote yung leader ko? So yun yung mas magandang, question na maaaring masagot natin, dito sa session na 'to, okey? So, unang-una, ang dapat natin na tinitignan diyan is yung factors or yung questions na tinatanong sa leader kapag sila ay nagpo-promote ng team member nila. Believe me, kailangan mong maging kakampi ang leader mo diyan kasi sila yung mag-a-advocate sa'yo dun sa position mo 'no, na tina-target mo. Merong mga approval processes 'yan na kapag hindi niya na-justify, hindi ka talaga mapo-promote 'no. So, umpisahan natin. Itong mga 'to, sobrang basic questions lang 'to at madali siyang sagutin kapag nasa sa'yo na. Number one, basic question, can you do the job? Can you do the next level job na pino-propose sa'yo ng iyong leader? So may mga indication dun, kaya minsan mahalaga na nagvo-volunteer ka dun sa tasks na, medyo higher level sa iyo 'no. Ngayon paano nagkakaroon ng problema 'no, basic question pa lang, number one basic question pa lang may problema na. Nagkakaroon ng problema kapag yung leader mismo hindi alam yung job description or pagkakaiba-iba ng bawat job level. Kaya dapat ang bawat leader merong collection of job descriptions and job positions dun sa team niya. Kasi paano mo masasabi na promotable na yung isang team member mo kung hindi mo alam yung ginagawa ng next level position? Payo ko sa leader 'no, kapag ikaw ay nag-join sa isang organization, yun yung unang titignan mo, para sa development ng iyong team member. Kapag ikaw naman ay human resource, practitioner, tapos napunta ka dun sa isang organization, yun din yung unang hahanapin mo, para makatulong ka dun sa leader at dun sa individual contributor na team member niya. Ngayon, kapag nawawala or wala 'no, ang job description, medyo delikado 'yan, pero huwag kang mabahala, basic questions 'yan sa mga leaders na puwede niyong gawin, from scratch. Ang laging tatanong mo lang, anong expectation mo dito sa job level na 'to? Dito sa job level na 'to, anong expectation mo? Ano dapat yung ginagawa nila kapag nandito ka na sa posisyon na 'to? Ang makakasagot niyan ay leader na merong experience dun sa positions na yon 'no, pinagdaanan niya yon or and yung mga higher level position na nandun na sa, na ginagampanan na niya yung tungkulin na yon. Mahalaga na parehong alam ng leader at team member yung job descriptions na meron yung organization niyo. Bakit 'no? Sa leader, nakakapag-decide siya or nakikita niya kung itong team member na 'to ay mature enough for that role. And yung team member naman, nagkakaroon siya ng sense na, "Uy, merong career development dito sa organization na pinasukan ko." Okay, number two, 'no, are you exceeding yung expectations mo dun sa current job mo? Kapag ipagpalagay natin kunyari ikaw yung leader 'no, meron kang 5 team members. Ipo-promote mo ba sila kapag nami-meet lang nila yung expectation mo? Dapat hindi 'no. So dito makakatulong yung team member ay nagvo-volunteer dun sa task na medyo mas mahirap na or mas, level up na para sa kanya. And at the same time 'no, nagagampanan niya ng maayos or maning-mani lang sa kanya yung mga tungkulin niya dito sa ganitong posisyon na 'to 'no, sa current position niya. Ngayon kapag ikaw bilang leader, hindi mo alam yung job description ng mga positions na meron
sa organization mo, paano mo nasabi na promotable na yung isang team member mo? Okay, number 3, years of experience, certifications, tsaka education. No, magkakasama minsan yun. Imagine niyo yung difference ng skill level ng isang automotive painter. 6 months pa lang yung isa 6 years na. So, lahat ng puwedeng maranasan, lahat ng puwedeng errors, lessons, naranasan na nung 6 years na yung experience. So, that's the difference. Kitang-kita yun, skill level. And sometimes din, no, when it comes to education, merong positions naman na ang nire-require dapat engineer ka, no? Dapat may ganitong klaseng certification ka, no? For you to be this kind of warehouse technician, kailangan marunong ka mag-drive ng forklift, no? Or certified ka mag-operate ng forklift. Number 4, values ng company. Sineseryoso mo ba? Or nagwo-work ka ba sa organization mo na lagi mong pinapagpahalagahan yung values ng iyong company or principles ng iyong company? So, tinitignan din yon ng mga leaders dapat. Halimbawa, no, sobrang talented mo nga na engineer, pero yung mga knowledge na alam mo, hindi mo shine-share sa iba. Never ka nag-train ng baguhan na engineer, no? Or never ka nakipag-collaborate sa ibang team. Talented individual ka, pero medyo hindi maganda yung iyong attitude na pinapakita or yung attitude na nakikita sa'yo. So, ano yun, mahalaga na humihingi ka rin ng feedback sa iyong mga team members, kapwa team members. Hindi kailangan perfect ang promotion, pero itong 4 na questions na 'to, dapat majority niyan ay nagagawa mo na or kaya mong gawin. Ang kailangan, hindi mapapahiya ang iyong leader kapag ikaw ay ipo-promote niya at effective ka dun sa next level position. Okay, so ito na, dumako na tayo sa section kung saan i-di-discuss natin 'no, ano ang mga possible reason bakit hindi ka napo-promote. So number 1, walang meaningful discussion between you and your leader. Payo ko sa mga leaders, dapat hindi kinakalimutan at pinagpapahalagahan yung one-on-one with your team members. So dalawang klase yan. Yung performance conversation kung saan yung mga expectations mo yung dinidiscuss at kung nagagampanan niya ba ng maayos yung expectations mo. And number 1 is yung development conversation with your team leader. Dapat siya yung bida doon, no? Dapat tinatanong mo kung paano ka makakatulong sa development niya as his or her leader. Number 2, hindi alam ng employee ang important questions ng promotion. So ngayon, medyo nalilinawan ka na kung paano pinagde-decidean ang iyong next promotion. Kapag malinaw na sa'yo, targetin mo na yung position na gusto mo. Number 3, dun sa mga diniscuss natin na elements kung paano napopromote ang isang team member, maaaring hindi ka pa talaga qualified. Alamin mo yun, and ang key dun is yung conversation mo with your leader. So timingan mo lang, hindi mo sila kailangang kulitin. Pero merong tamang timing kung saan magkakaroon kayo ng meaningful conversation. Last but not the least is timeline. Lahat tayo is nasa trial period ng next level position natin. May panahon kung kailan mapapag-decidean ng leader mo na promotable ka na. Hindi yung, Chester, pinadala na ako sa Singapore dun sa head office namin and I have the new knowledge nung team namin. Dapat promotable na ako. Hindi ganun. Ibig sabihin, pag nangyari yung ganung situation, isa ka sa mahalagang team member ng iyong leader at pinagtiwalaan ka niya. Hi again, I'm Chester.
Sana may natutunan kayo dito. I can be your leadership or development coach. I have 16 years of human resource experience. I partner with over 300 supervisors, managers, or even directors. Kung may natutunan ka dito sa session natin, please don't forget to subscribe. Turn on mo yung notification button. And kung meron ka mga questions, comment down below. What if, no? Yung question mo may be our next very controversial or very uh, interesting topic for your career. So challenge me. I am here with you.